Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 329. Tumayo si Fred Howe sa likod ni Boyet Howe. Tumingin ang una sa cruise ship na unti-unting pumapasok sa daungan at nagtanong, "Tay, bakit ka ba kinakabahan? Hindi ba yang master ito ng pamilya Howe?" As for nawawala ba ang kanyang pamilyang Howe, ang ating pamilya Howe ba ay walang magagawa? Huwag mong kakalimutan tay, may malalaking kapanalig sa likod ng ating pamilyang Howe. At ito ang pamilya Jing ng Jinling. Iyon ang hindi inaasahang malaking pamilya. Talagang hindi nasisiyahan si Fred Howe. Huling beses na binugbog siya dahil sa pagsasalita para kay Mr. Emil Ho. Noong una, inakala niya na siyang Master Emil ang Panginoon ng pamilyang Ho, kaya malamang na napakaliit ng kanyang lakas, ngunit pagkatapos ng huling bagay, nalaman niyang mali siya. Ano ang pamilya Ho sa Kyoto? Exaggerate ito. Sa totoo lang, kahit ang basurang si Andrew Cheng ay hindi nila nagawang alisin. Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, wala akong nakitang aksyon mula sa pamilya Ho sa Kyoto. Ibalik ang isang goalkeeper. I think it's just blown out. Lalo na ang Emil Ho na iyon, na minamaliit, ang ating pamilyang Howe, kung paanong napakayabang at puro hangin lang naman. Nang marinig ito, mabangis na binweltehan ni Boyet Howe ang kanyang anak. Alam niya kung ano ang iniisip ng kanyang anak, at galit na sinabi niya, "Bigyan mo ako ng bibig at huwag mo akong pangunahan. Ikaw ang nag-udyok sa sarili mo, at kailangan mong makibagay kay Second Young Master Ho. Ikaw talaga bang iniisip mo na ang pamilyang Ho ay isang tigre ng papel? Manahimik ako mamaya, at kung maglakas loob ka pang magsabi ng isa pang salita, ay freeze ko ang iyong pondo." Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Fred Howe, at ngumuso siya at tumigil sa pagsasalita. Sinabi ni Master Boyet Howe, "Alam kong gusto mong harapin ang Andrew Cheng na iyon, wala akong anumang opinyon, ngunit kailangan nating makahanap ng tamang oras. Ngayon ang una nating gawain ay upang manalo si Bikang at hintayin itong makuha ni Bikang. Ngayon, kung paano mo gustong makipagdeal sa kanya at, kay Marian Yang, I don't care. Pero bago iyon, pwede bang maging tapat at masunurin ka muna sa akin?" Ang cruise ship ay nakadaong na sa daungan sa oras na ito. Siyang Master Emil Ho na nakasuot ng puting suit ay sobrang nakakasilaw. Bumaba siya mula sa kubyerta ng mga hakbang, at sumunod din sa likuran niya ang matandang nasa likuran niya. Sa paglalakbay na ito, nagdala si Emil Ho ng kabuoang 3 tao, isang tiyuhin na si Old Howe, isang sekretarya, at isang bodyguard. Sa kanyang mga mata, kapag naroon si Ben Howe, ay hindi na kailangan pa ng kahit na anong bodyguards. Binati siya ni Boyet Howe na abala at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, "Young Master Ho, nagsumikap ka sa lahat ng paraan." Nang makita ng kanyang mga mata ang matandang lalaki sa likod ni Emil Ho, si Boyet Howe ay natigilan saglit. Nakita na niya ang matandang ito dati. Maraming taon na ang nakalilipas, si Boyet Howe ay pinalad na dumalo sa isang party sa Kyoto, at ang matandang pamilyang Ho ay nasa tabi ng matandang ito. "Old Howe, hindi ko inaasahan na nandito ka." Sinabi ni Boyet Howe na abala at magalang. Tahimik lang na tumango si Mr. Howe at hindi na nagsalita pa. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ni Mr. Emil Ho, "Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas sikat si Uncle Howe kaysa sa akin." Nang marinig ni Boyet Howe ang mga salita, ngumiti siya at nagpaliwanag, "Mga taon na ang nakalilipas, ang ama ni Emil Howe ay nagpalaki ng pagmamahal at nakipagrelasyon kay matandang Howe sa isang party." Hindi nagtanong si Emil Ho, ngunit mahinang sinabi, "Sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Shangjang, ayaw ko nang ma-accident pa, Mr. Howe, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin?" Nanginig si Boyet Howe at tumango ng mariin. Makatitiyak kayang Master Emil, ang lahat ay nasa tamang ayos at maayos na maayos. Umupo si Emil Ho sa pinahabang lingkon na inayos ni Boyet Howe, na may malamig na mukha mula simula hanggang dulo. "Mr. Emil, hindi ko alam kung paano mo balak bumili ng bikang sa pagkakataong ito." Pansamantalang tanong ni Boyet Howe sa kotse. Si Emil Ho ay orihinal na tumingin sa labas ng bintana ng kotse, na lumingon sa kanyang mukha. Tumingin siya sa matandang nakangiting mukha ni Boyet Howe na may ngiti, at mahinang sinabi, "Mr. Howe, nagmamadali ka ba?" Pinunasan ni Boyet Howe ang malamig na pawis sa kanyang noo at nahihiyang nagpaliwanag, "Mr. Emil, alam mo rin na ang bagong gamot na anti-cancer ni Bikang ay mabubuo sa loob ng ilang araw, kung hindi natin ito makukuha bago ang press conference ni Bikang, kung gayon ang ating mga plano ay mawawala."
Napatingin si Emil Hu kay Boyet Hao. Hindi siya nagmamadaling pag-usapan ang pagtutulungan. Sa halip, gumuhit siya ng isa pang paksa at sinabing, I think Bicang Group will look at the new anti-cancer drug. Nanginig si Boyet Hao at sinabing, Young Master, tulad ng alam mo, bagamat miyembro ako ng Board of Directors ng Bicang, nag-divestment na tayo, kaya. Ngunit sa oras na ito, si Fred Hao sa tabi niya ay parang dugo ng manok, at sumingit, tatay, sa palagay ko tama si Mr. Emil Hu. Si Young Master Hu ay hindi isang tagalabas, narito siya upang mamuhunan, ito ay ang pamilyang Hu sa Kyoto. Sila dapat pagbuksan ng pinto ng malugod. Pinandilatan ni Boyet Hao ang kanyang anak, pinagalitan, tumigil ka sa pagsasalita, wala kang naiintindihan. Kinuha ni Emil Hu ang mag-ama sa kanyang mga mata at malamig na sinabi, mukhang sobra kong tinansya ang lakas ng pamilyang Hao sa Jinling, kung gayon hindi ko magagarantiya kung ang pamilya Hu ay patuloy na makikipagtulungan sa pamilyang Hao. Mga pananakot, hubad na pagbabanta. Sumimangot si Boyet Hao at ngumiti, taken ko si Bicang. Hindi, go lang. Sinabi ni Emil Hu na mayroon na siyang plano sa isip. Bumaba si Emil Hu mula sa pinahabang Lincoln Lane, itinaas ang kanyang suit, tumangala sa matayog na gusali, na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Sa likuran niya ay nakatayo sina Fred Hao, Boyet Hao, at iba pa. Sumugod ang security guard sa pintuan ng Bicang Group na nakayuko nang makita ang poster nito. Ginawa ni Boyet Hao ang maginoong imbitasyon at inimbitahan si Emil Hu na pumasok sa Bicang Group building, tulad ng pagpasok sa sarili niyang grupo. Ang maliliit na magagandang babae sa front desk, sa unang tingin, ay mga direktor ni Boyet Hao, na sinamahan ng isang lubhang nakasisilaw na binata, at agad na nagpaalam sa katulong sa chairman. Hindi nagtagal, kumalat sa gusali ang balita na sinamahan ni Boyet Hao ang misteryosong lalaki sa Bicang. Sa pagkakataong ito, si Andrew Cheng ay nasa napakagandang mood ngayon. Nakikipag-chat siya sa lahat ng nasa marketing department. Siya at ang kanyang kasamahan na si Miss Han at iba pa ay nagkakaroon ng live chat habang nanunood ng live na broadcast ng manok. Nakita nila ang marketing department na nagmamadaling dumaan kay Mina Yang at iba pa. Hoy, Miss Mina? Saan ka pupunta? At sabik na sabik ka. Napaangat ng ulo si Miss Han at nagtanong. Bahagyang sumimangot si Andrew Cheng, ang pagkakakilanlan ni Miss Mina Yang, si Andrew Cheng ay hindi nagbutas pansamantala, ang dalawa ay nasa kapayapaan sa isa't isa. Biglang sumabog ang mga mata ni Andrew Cheng sa bulalas, nakatitig ng malapit sa pinto, at lumukso siya ng isang fighting spirit. Si Miss Han sa gilid ay natakot din sa biglaang pagsabog sa katawan ni Andrew Cheng, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Sa ilalim ng tingin ni Andrew Cheng, si Miss Mina, na may ngiti sa kanyang ulo, ay lumagpas sa isang grupo ng 6 o 7 tao. Emil Hu. Bakit siya nandito? Napansin ni Andrew Cheng si Emil Hu sa puting suit na iyon, na may malakas na espirito, at sa likod niya ay ang matandang fox na si Boyet Hao at ang pinaghalong batang lalaki na si Mr. Fred Hao. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Ang tanging bagay na nagparamdam kay Andrew Cheng ay ang matandang lalaki na nakatoksido at ang kanyang mga kamay ay nasa likod ni Emil Hu. Sa paningin ni Andrew Cheng, ang matanda ay hindi nagalit, at ang kanyang natutulog na espiritu ay kakilakilabot. Si Andrew Cheng ay hindi bulag. Trainer ang matanda, matangos ang ilong, malapad ang noo, singkit ang mga mata, at manipis na labi. Makikita ng lahat na martial arts ang matanda. Nanliit ang mga mata ni Andrew Cheng, at bigla niyang naramdaman na hindi maganda ang kabilang partido. Sa pagtingin sa opisina ng chairman, si Marian Yang ay na-discharge ng ilang araw at naging abala sa mga gawain ng kumpanya. Ngayon ay nakasuot siya ng slim black dress na may slim waist, at nakalagay sa katawan niya ang maliit na suit ng Cherry Red Lady. Ang kanyang mga kilay ay katangi-tangi, ang kanyang kulot na buhok ay kurbado, ang kanyang katawan ay nakausli sa harap at likod, at siya ay nagpapakita ng isang mature na ugali, hindi maaaring maiwasan ng isang ngunit gustong pumili. Ang pag-uugali ng Diyosa mula sa loob palabas ay magdudulot ng nakamamatay na tukso para sa sinumang lalaki. Si Emil Hu, na nakaupo sa tapat ni Marian Yang, ay nagpakita ng makapal na kasakiman sa kanyang mga mata, at tahimik na lumunok ng laway, tumingin pataas at pababa kay Marian Yang, ang babaeng ito, dapat niyang makuha ang kanyang kamay sa pagkakataong ito. Mr. Hu, hindi ko alam kung ano ang gusto mong pag-usapan sa biglaang pagbisita mo ngayon.
Ang pulang lobby ni Marian Yang ay humigop ng Blue Mountain Coffee sa mesa at mahinang sinabi. Hindi niya gusto ang lalaki sa kabaligtaran, lalo na ang tingin nito sa sarili niyang mga mata, puno ng kahabag-habag na pagnanasa, kahit na mula sa pamilyang Hu sa Kyoto, ay hindi pinagtakpan ng husto ang pagnanasang ito. Kung hindi siya ang pangalawang master ng pamilyang Hu sa Kyoto, hindi man lang siya haharapin ni Marian Yang ngayon. Humigop ng kape si Emil Hu, inilayo ang kanyang mga mata kay Marian Yang, at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, Miss Yang, huwag kang sumama. Nagpaalam ako sa huling cocktail party. Nami-miss ko pa rin ang boses ni Miss Yang. Iniisip ko ngayon. Gusto kong kausapin si Miss Yang tungkol sa mga bagay na hindi ko napag-usapan noong nakaraan. Gusto kong malaman ang tungkol sa bagong gamot na anti-cancer na DS2, at ang aming pamilyang Ho ay sobrang interesado dito. Oo, narito sina Miss Yang at Emil Ho sa ngalan ng pamilya Ho sa Kyoto. Kung gusto mong maunawaan ang mga proyekto sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng DS2, kung matagumpay ang pakikipagtulungan, si Bikang ay nasa nangungunang 10 sa industriya ng parmasyutiko sa mundo at ito ay makakagawa ng matatag na pag-unlad. Kyoto. Si Boyet Hao, isang matandang soro sa gilid, ay sumingit sa oras na ito at sinabing wala siyang pakialam na binawi niya ang kanyang kapital. Pamilya ng Hu sa Kyoto. Bahagyang sinabi ni Marian Yang, bakit walang natanggap na impormasyon ang aming grupo tungkol sa pamilyang Hu, na gustong pag-usapan ang pakikipagtulungan. Nanlamig ang kapaligiran. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.